days ngayon, naka-leave kami ng umaga dahil ngayong araw ay mag-exam kami na ang Australian citizenship test. So, i-re-record ko ang moment na ito, pero siguro later on nyo pa ito mapapanood. Balitaan namin kayo kung paano yung proseso pagka araw na yun na mag-exam na nga. Actually, ang alam ko interview tapos exam. Mamaya siguro ikwento ko sa inyo kapag katapos na ng exam namin para ma-unload ko lang din yung nasa isip ko. Pero sa ngayon kasi hindi ko ma-focus, maikwento lahat muna kasi nga naka-condition yung isip namin para sa exam. Pero mamaya ikwento ko siguro yung proseso kung paano ka mag-start mag-apply ng sa Australian citizenship hanggang dito sa mangyayari mamaya dito sa exam. So, mamaya ulit kapag katapos ng test namin, ikwento ko sa inyo lahat. Ayan, dito kayo mag-exam sa Parramatta Council. Kasi pagka mag-apply kayo ng Australian citizenship test, may pipiliin kayo kung saan kayong council malapit. So, sa aming case, dito kami sa Parramatta Council mag-exam. Parking 1 hour ay $6, 2 oras $10, 2 to 3 hours $14.50. Pwede na pala. Pwede na. Ayan, anong oras na? 11:18 na ng umaga. Nakatapos na kami sa aming Australian citizenship interview and exam. So, ang nangyari, kwento ko na kasi nakapag-unload naman na ako ng mga information na inaral ko. So, kapag mag-a-apply kayo ng Australian citizenship, mache-check nyo doon sa IMI account ninyo. Ba nung nag-apply tayo dito ng visa, may IMI account tayo kung saan natin dinadaan doon yung proseso ng mga visa application natin. So, same na IMI account, magla-login lang kayo. Tapos, makikita nyo na doon kung eligible na kayong mag-apply ng Australian citizenship. Ang kailangan lang naman is makapag-stay kayo dito sa Australia ng, how long? 4 years. Ng 4 years. So, nung sa aming case, eligible na nga kaming mag-apply. Tapos, nag-apply na kami online. So, may mga paperworks na kailangan gawin. Hindi naman siya kasing dami nung application ng visa. Pero, may mga form, tapos may mga attachments kayo na kailangang i-attach doon sa online application. Tapos, meron din doon na kailangan yung magpapirma sa isang tao na kilala nyo na for ilang years dito sa Australia. Based sa nakalistang mga occupation. May mga occupation doon, kunwari nurse, ano pa bang mga occupation? Yung mga judge, yung mga pharmacist, ganyan. Teacher. So, ano requirement? Ilang years mo siyang kakilala? Dapat 1 year mo siyang kakilala. Mag-approach ka sa tao na gano'n ng profession na at least 1 year mo siyang kakilala. Tapos may sasagutan siyang form. Tapos magpapapicture ka, pipirmahan din nung tao na yun yung picture mo. So, yung mga yun, i-attach mo siya na sa mga documents. Very straightforward lang naman yung mga requirement doon sa IMI account. So, i-check nyo na lang. Tapos, nung nagpasa na kami, how long kaya tayo na-receive ng email for this interview? Mga 3 months. Halos 3 months. Oo nga, parang halos 3 months kaming bago nakatanggap ng email na may schedule na daw kami ng interview at saka exam. Kapag mag-a-apply kayo for interview at exam, meron doong sasagutan kung saang council ba kayo ang pinakamalapit sa inyo. So, sa aming case, ang pinakamalapit sa aming council na location ay dito nga sa Parramatta. Kaya, dito kami nag-exam sa Parramatta. Tapos, after yun nga, almost 3 months, nakatanggap na kami ng letter galing sa Home Affairs na meron na kaming schedule for interview at exam. So, sa aming case, 10 o'clock si Dale, tapos ako ay 10:50 ng umaga. Nung dumating na kami dito sa Home Affairs, mahaba ang pila. Nakalagay kasi dun sa sulat na matatanggap nyo na kailangan ay 10 minutes before ng exam nyo ay naandoon na kayo. Pero bago pala muna yung tungkol sa araw na ito. Pagka pala nakatanggap kayo ng scheduled date ng interview at exam, meron doong attachments na may instruction na kailangan nyo magdala ng passport or anything na may photo at saka yung magko-confirm ng inyong date of birth. Tapos may mga link doon na basahin nyo yun yung aaralin nyo para sa exam. So merong podcast sila, merong practice test, merong mga PDF na attachment. Yun lang yung aralin nyo. So sa aming case, nung nag-apply kami ng Australian citizenship, nag-aaral na kami. Tapos akala namin mabilis lang yung waiting time. May time na naghinto kaming mag-aral, 'di ba?
Tapos nung nakatanggap lang kami ng letter na confirmation ng aming schedule nga, doon ulit kami nag-start mag-aral. So parang mga 2 weeks lang kami nakapag-aral. Tapos meron din namang mga app na Australian citizenship test. Pwede nyo ring itry mag-install. Libre lang yun. So yun nga, so sa araw na ng test, dadating kayo dyan, pwede kayong pumunta ng mas maaga-aga. Pero hindi kayo, katulad sa aking case, 10:50 pa yung aking schedule. Naghintay talaga ako ng siguro mga 10:40 pa ako nakapasok. Hindi ka papapasukin kasi kahit mahaba yung pila, tinatawag kayo per schedule. Kunwari sabihin nila, oh, pwede nang pumasok yung 10 o'clock to 10:10. Ganun, 10 o'clock to 10:10, pwede nang pumasok dun sa loob ng office. Kasi nga, hindi lahat pwedeng pumasok. So, pagpasok mo dun, meron silang machine na i-scan mo yung barcode. So, make sure na dalhin nyo yung letter na natanggap nyo ng appointment for today. Kasi may i-scan nyo yung barcode na nandun sa taas. Tapos, may makukuha na kayo na number. Pagkuha nyo ng number, akit na kayo sa aming case, sa 3rd floor kami umakyat. Naandoon yung may waiting area. Tapos, nagpa-flash doon na yung number mo. Kunwari natawag na C123, kunwari ganun. Please proceed to counter 10, for example. So, sa counter 10, doon nagaganapin yung interview. So, sa interview, hihingin nila yung passport mo, i-confirm yung pangalan mo, yung address mo, telephone number, tsaka yung iyong date of birth. So, itatanong din nila kung anong gusto mong name ang ilalagay nila sa iyong Australian citizenship certificate. At saka yung name din na yun ang lalabas sa iyong passport. So, sa aking case, ang name ko kasi sa passport ko ay yung aking name ko noong single ako. So, itatanong nila, gusto mo ba full name? Kunwari, pati middle name mo ay ilagay sa Australian citizenship certificate. Sa aking case, oo. Tapos sabi nila, magko-conduct daw sila ng police check sa name mo lang at surname, at saka yung full name mo nakasama yung maiden name. So magka-conduct sila ng police check gamit yung iba't ibang name mo. Tapos tatanungin nila kung nag-change ka daw ba ng name. So nung tinanong nila kung nag-change ako ng name, doon ko na tinanong yung paano kung married ka na tapos hindi pa ako nakapag-change name. So sa aking case, sinuggest nung officer na kung gusto ko daw na i-change name na ako ngayon bago ako issuehan ng Australian certificate citizenship, kasi nga daw kung ang gamitin ko ngayon ay yung name ko na single pa ako, pag later on daw gusto kong i-change, mas mamahal daw yung babayaran ko, gagastos daw ako, tapos may mga proseso daw na yung matagal pa yung proseso na gagawin ko. Unlike daw ito na kumbaga kung gawin ko na ngayon, yun na yung magre-reflect sa Australian citizenship certificate at saka doon sa passport application, sa passport pag nag-apply ako. Doon sa interview, tinanong ako kung magta-travel daw ba ako overseas within the next 6 months. So sabi ko, hindi naman kami magta-travel within the next 6 months kasi wala pa naman kami talagang ticket, kumbaga, kung gusto namin mag-travel overseas. Pero sabi ko, pero paano kung magta-travel kami? Kung magta-travel daw pala tayo, kailangan mo i-inform yung home affairs at mag-attach ka ng mga documents na siguro yung mga ticket, ganyan, para ma-inform lang sila na magta-travel ka outside of Australia. So yun lang yung mga tinanong sa akin sa interview. Bago ko pala makalimutan, pag pala nag-apply kayo ng Australian citizenship online, yung sa unang stage, magbabayad nga pala ng $400 plus. Susulat ko na lang kung ano yung eksaktong amount, pero may bayad na mga $400 each applicant. Hindi ko sure kung pag sa anak ay may bayad, pero sa aming case, tag $400 plus yung aming binayaran. Yan, so kapag tapos na yung inyong interview, papupuntahin naman na kayo doon sa exam room. So yung exam room, marami siyang cubicle na parang, alam niyo yung pag nag-PTE exam tayo, yung cubicle na ganyan. Meron doon computer. Ibibigay doon sa interview yung isang papel na nakalagay doon yung inyong login number. So ikikiin nyo yung login number nyo. Tapos doon pala sa papel, may nakasulat doon attempt 1, attempt 2, attempt 3. Ibig sabihin nun, 3 times ka lang allowed mag-attempt for today. Kung naka 3 times ka nang bumagsak for today, mag-set ka na lang ng panibagong appointment. Kasi,
bagsak ka na for today. So ang requirement para makapasa ka, dapat daw 75% ng exam ay maipasa mo. Tapos kung perfect mo dapat yung 5 tanong about Australian values, kasi yun yung pinaka-importante talaga dito sa Australia. So 3 beses ka lang pwedeng mag-attempt on that day. Meron akong kasabay na nag-exam na nasa likod ko, na narinig ko sabi ng officer na this is your 3rd attempt already, parang ganun. So meron din pala talaga na hindi nakakapasa agad sa unang attempt. So yung exam, aralin nyo, basahin nyo mabuti yung nasa PDF, kasi yun din nga yata eksakto yung nasa test. Tapos minsan eksaktong word, meron namang iba na nire-rephrase nila. Sa aking case, meron akong isang tanong na nalito ako. So, ang maganda pala sa exam na to, nababalikan mo yung previous questions. So, sa aking case, sinagutan ko muna lahat ng up to 20 questions. Tapos, binalikan ko ulit, pabalik naman, in-review ko yung tanong. Tapos, meron akong isang tanong na nalito ako. Medyo tricky kasi siya, tsaka hindi ko siya nabasa. So, ang tagal ko nakatitig dun sa question na yun kasi nga ina-analyze ko. Tapos nung after a while, sabi ko okay na nga to. Kung may mali man ako, siguro isa lang yung mali ko. Tapos yun, pagkatapos mo na, kung kunwari na-review mo na, kasi meron kang 45 minutes para mag-exam. So sa aking case, meron akong natirang 33 minutes. So mga 12 minutes akong nagsagot at nag-review ng mga sagot ko nga. Tapos nun, isasubmit mo na. Tapos lalabas na dun na congratulations. Sa aking case, 100% yung grade ko. Sa'yo 100 din, di ba? 100%. So perfect yung aming result sa aming exam. Yun lang, ang tips lang namin, basahin nyo lang mabuti yung PDF na sinend sa inyo. Tapos mag-practice din kayo magsagot ng mga questions. Kasi, yung apps na malaking tulong yung oo, malaking tulong yung apps kasi kumbaga magiging familiar kayo sa format ng questioning ba. Kasi minsan meron ako na-encounter na yun talaga mismo yung mga choices sa tanong eh. Kaya malaking tulong na nagpa-practice sa app. Naalala ko pala, dagdag info, pag pala pumunta na kayo doon sa exam room, lahat ng dala nyo, jacket, yung bag, yung cellphone, kasama yung smartwatch nyo, papatanggal sa inyo. Kailangan nasa floor siya, basta wala siya sa table. Kasi siguro para talagang wala kang yung babasahin ba. Kasi hindi siya open notes na exam eh. So, yun lang yung naalala kong dagdag na information. Tapos, after nun, submit, tapos may congratulations, tapos may kukuhanin kayong papel na nakalagay doon yung mga instruction yata after nito. Pero hindi ko pa nababasa, kumuha lang ako ng papel. Later on ko na lang babasahin. Tapos, yun na yun. So, sa aking case, sa yung case, maghihintay ka na lang ng approval, diba? Sa aking case, meron akong kailangan gawin. Kailangan kong i-attach yung marriage certificate namin ngayon para daw bukas pagka may officer na nag-check ng aking application ay naka-attach na mismo yung marriage certificate. Tapos nun, yun na. Babalitaan po ulit kayo sa panibagong vlog kung ilang weeks ba or months ulit ang waiting time after nitong interview nga at saka ng exam. So sana ay nakatulong ang video na ito sa mga mag-e-exam at interview para sa Australian citizenship nga. Nakakakaba siya sa simula. Kanina hindi ako nakafocus lang talaga ako, hindi ako gumagawa ng anything kasi nga syempre nakakakaba din. Kahit 20 items lang yun, di ba? Gusto mo na at least perfect or first isang attempt lang kumbaga. So yun lang, sana ay nagka-idea kayo pagka sa inyong mag-i-exam na kayo dito sa Australian citizenship, at good luck sa mga mag-i-exam at sana ay nakatulong ang video na ito. Please like and subscribe and share this video. Sakaling na ano tawag dun, makita nyo na informative ang video na ito. So maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po.